Kamusta nyo naman po ang bawat isa sa ating comment section? Huwag pong mahiyang batiin ang bawat isa ng isang magandang gabi. So ngayon pong gabi, syempre, bago tayo mag-umpisa, ngayon na po yung araw na tayo ay magre-rejoice sa ating Panginoon. Kaya tayo po magsama-sama at samahan niyo po kami sa pagpuri sa ating Panginoon. ilan po sa atin ngayon ay may takot. Karamihan po sa atin ngayon ay panigurado, in this minute, in this moment, kailangan gumawa ng isang matinding desisyon.
in terms of their family, in terms of their job, in terms of their relationship with other people, in terms of the path that they will choose. O kaya yung kahit yung mga simpleng bagay lang ng ano yung kakainin mo na ngayong gabi. May mga bagay tayong kailangan pagdesisyonan, maliit man o malaki. At may mga bagay din tayo, may mga bagay din na tinawag tayo ng Lord at hinihintay niya ang ating sagot. Alam ko po maramihan sa atin na nakaramdam ng pagtawag ng Lord in terms of service. Pwede, hindi naman po basically, pag tinawag ka ng Lord, pastor na agad eh. There's other types of service. Paano kung tinatawag ka pala ng Lord maglingkod sa pamamagitan ng pagtuturo? Paano kapag tinatawag ka pala ng Lord para sa pamamagitan ng pagpapakain sa ibang mga tao, pagtulong sa kanila sa iba't ibang paraan, medikal, pagkain, financial, o kahit maging isang lending ear o kahit man lang yung presence mo. I know some of us are afraid. Lord, hindi naman ako magaling magsalita. Lord, hindi naman ako magaling magluto. Lord, hindi naman ako magaling kumanta, sumayaw, tumugtog ng instrumento. Lord, hindi ako magaling sa salita. Yes, we have limits, tayong mga tao. Pero our God, He's limitless. And hindi po natin kailangan matakot sa pagtawag ng Lord sa atin. It says here in Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Tinatawag ka ng Lord doon dahil nandun na siya at hinihintay ka na lang niya. And it's up to you, kapatid. It's up to you to go through the Lord. But of course, tonight, para magawa natin yung pagtawag ng Lord sa ating ngayong gabi, let's ask for courage, for strength. As we sing this song, let's ask for His presence, let's ask for His companionship sa pagsama sa atin. Because the Lord is never against us, always for us. I stand before you now, the greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love, the wave after wave, yes Lord, crashes over me, crashes over me. You are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name, Lord. I have heard the song of love that you sing, oh, so I will live to draw me out beyond the shore into your grace. Your grace, that's your love, wave after wave, crashes over me, crashes over
crashes over me. You are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made it for all to Lord, our hearts are filled with fear. Fear of moving forward, fear of the unknown, fear of what comes next. Especially, Lord, kapag tinatawag mo kami sa lugar kung saan hindi naman namin gusto or hindi naman namin nakikita ang sarili namin makapunta. Lalo na, Panginoon, kapag tinatawag mo kami sa bagay na alam namin wala kaming capacity para gawin. Alam namin, wala sa limit na kami, Lord God. Lord, takot ang bumabalot sa mga puso namin, Panginoon. Kapag tinatawag mo kami, Lord God, upang gawin yung bagay na alam namin, maaaring may mawala sa amin, maaaring madurog ang aming mga puso, Panginoon. And Lord, tonight we ask to make us brave, Panginoon. Lord, I ask for strength. I ask for your comforting embrace, Panginoon, tonight. Lord, ibigay namin lahat ng takot namin, Lord, sa paanan mo. Palitan mo ito ng iyong presensya. Palitan mo ito ng iyong iyakap. Palitan mo ito ng iyong pagmamahal, Panginoon. Tonight, Lord, we only ask that you will be the center of our hearts tonight, Panginoon. As we continue our worship, buksan pa, Panginoon, ang aming mga puso at isipan upang magkaroon ng rupa para sa iyo, Panginoon. Huwag hayaan na kami ang madistract, wala ang atensyon ngayong gabi, Lord God, sa pananampahan. Kung naman, Panginoon, sino man, Panginoon, ang iyong gagamitin upang magsalita. Lord, kung naman lalabas sa kanya mga bigay magagamit lamang sa iyo. Lord, nagpapasalamat kami sa mabiyayang gabi binigay mo sa bawat isa. Ito pa ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Muli patuloy tayong magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito. Tunay nga na ang kanyang biyaya ay patuloy po nating nararanasan at patuloy na pinararanas sa atin ng Diyos ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa ating pagbulay-bulay ng kanyang salita, ang teksto na ating pagbulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa Romans chapter 14, verse 1 to 12. Ngunit kukuha lang po ako ng dalawang teksto. Sa verse 7, sabi po dito, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Sa verse 12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Totoong maraming karanasan na paulit-ulit na lamang sa ating buhay habang tayo ay tumatanda. Ang buhay ay parang gulong lamang. Minsan, ikaw ay nasa ilalim at minsan naman, ikaw ay nasa ibabaw. Pero bago tayo pumalaot, tayo po muna ay manalangin. Sa diwa ng pag-ibig, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat. Sapagkat alam po namin, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan. Kasama ka po namin.
sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto na aming ginagawa. At sa ganitong diwa, Panginoon, sa aming pagbulay-bulay ng iyong salita, inihingi po namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo upang sa gayon, Panginoon, patuloy ka pong mangusap at manguna sa aming kalagitnaan. At ang salitang ito ay maging hamon sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi ko nga kanina, ang buhay natin ay parang gulong. Minsan, tayo ay nasa ilalim, minsan, tayo ay nasa ibabaw. Ibig sabihin nito, nakakaranas tayo ng mga pagsubok o paghihirap, pero hindi naman sa lahat ng panahon ay nararanasan natin ang kahirapan. Minsan, smooth din ang buhay natin. Minsan, marami pa nga. Kung alin, sabi nga natin, kung bibilangin mo yung pagpapala ng Panginoon na tinanggap natin noon, na wala tayong connection sa Panginoon, at ang pagpapala ngayon na tinanggap natin ay napakalaki ng kaibahan. Ano po? Dati-rate, nauubos agad ang mga pagpapala, nauubos agad ang biyaya. Bakit? Kasi hindi tayo marunong magpasalamat. Kasi hindi tayo marunong magbalik sa Kanya ng pasasalamat. Subalit ngayon, kung titingnan natin, bagamat nakakaranas man tayo ng mga personal na mga pagsubok, subalit, pansinin mo yung iyong pagkilos. Nandoon yung, kaya mo na pala. Kaya mo na palang humarap sa pagsubok. Matatag ka na pala. Dahil alam natin na kasama mo na ang Panginoon. Kaya nais ng Diyos na i-let go na natin o i-let go mo na ang lahat ng mga pasanin na akala mo ikaw lang nag-iisa. Kapatid, merong magandang plano ang Diyos at kasama mo siya sa lahat ng laban mo dahil alam ko na nire-rely mo yung iyong sarili sa Panginoon. Lahat ng aspeto sa buhay natin ay sa Kanya lamang. It belongs to Him. Kahit sa buhay at kamatayan ay Kanya lamang. Wala tayong pwedeng kunin o agawin o ayusin sapagkat sa Kanya ang lahat ng bagay. Mayaman ka man o mahirap, sa harapan niya, tayo ay pantay-pantay. Kaya dapat, habang malakas ka, ay mag-ipon na. Sabi nga, mag-ipon tayo, mag-impok tayo. Huwag tayo mag-impok dito sa lupa, kundi mag-impok tayo sa langit. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. At sa Diyos din tayo lahat magsusumiti. O magsasubmit, magsusulit. Lahat ng ginawa natin sa lupa, akala natin tayo ay okay na. Akala natin, ang buhay natin dito ay smooth na, maayos na, o minsan baligtad naman. Akala natin ang buhay natin dito sa mundo ay puro hirap na lang. Kaya minsan nagrereklamo tayo, Panginoon, puro hirap na lang yung aking nararanasan. Puro hirap na lang ba? Mula nung ako'y isinilang, hanggang ngayong ako'y tumanda, ay hirap pa rin ang aking kalagayan. Bakit? Kasi ang tao ay nakafocus lamang kung ano ang material na pangangailangan niya. Bagamat kailangan natin yung mga material na pangangailangan, katulad ng pera, bahay, pananamit, pagkain. Pero halos nauubos nga yung oras natin sa paghahanap buhay, sa paghahanap ng mga bagay na mapunan yung ating gusto. Ngunit, na-try mo na ba na hanapin ang Kanyang kaharian? Na-try mo na bang siyasatin yung ayong sarili? Ilang oras tayong naglingkod sa Panginoon ngayong linggo? Ilang oras tayong nanalangin sa Panginoon? O ilang oras kang nakipag-usap sa Kanya?
nakakahiyaman, pero hindi umabot sa kanyang pamantayan ang lahat ng ating ginagawa. Kaya dapat po nating ihingi ng tawad. Dahil ang lahat ng ito ay hindi natin alam kung sino yung mauna sa atin bukas. Kung sino ang mauna sa atin kunin at haharap na muli sa Panginoon. Kaya ang lahat ng bagay ay dapat nating ipagsusulit sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay magsusulit. Mayaman man o mahirap, may material ka man na bagay o wala. Lahat ng ginawa sa buhay na ito na pinahiram sa atin ng Panginoon ay tatanungin niya sa atin, ano ang ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa iyo? Kaya i-extend po natin ang ating mga kamay upang makatulong sa ating kapwa. Extend natin yung oras natin na mas marami ang oras natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sa mas marami ang oras natin para sa pleasure. Ipadama natin ang ating existence, no? Ipadama natin yung ating na nandito tayo, nandito ka, nandito tayong lahat bilang mananampalataya na mayroong panahon na mag-extend ng ating habag sa ating kapwa. Kung tayo ay kinahabagan ng Panginoon, i-extend din natin ang habag na ito sa ating kapwa. At lahat ng desisyon at gagawin natin ay ipagsusulit o accountable tayo sa lahat ng bagay sa harapan ng Diyos. Hayag man o lihim, walang maitatago sa kanyang harapan. Kaya kung maayos ang ating relasyon at pananampalataya sa Diyos, ay bubuksan niya ang durungawan ng langit. Natatandaan natin pangako ng Panginoon sa Propeta Malakias 3:10. Sabi ni Propeta Malakias 3:10, dalhan ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Ikasampung bahagi, hindi lang material, hindi lang to pera. Ito'y panahon, oras. At hindi naman po pwedeng ihahatiin yung katawan mo, di ba? Kasampung bahagi ng katawan mo, ng oras mo, panahon at talento. Ibahagi sa katahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo o ng aking tahanan. Sabi niya, subukin ninyo ako at ibigay, at sa bagay na ito, kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Pupunuin niyo muna yung ating mga pangangailangang material. At bubuksan ang ating kaisipan, yung wisdom. Kapag napuno na tayo, nasatisfied na tayo, makikita natin, heto ako, Panginoon, maglilingkod ako. Masasabi nating, handa ka na. When everything has died up, in faith is dead, or dried up, faith is needed. And we must gain to learn not to our own understanding, not to lean to our own understanding, but to acknowledge Him in all our ways. And He surely direct our paths. He will, if we allow Him to do so. Mga kapatid, hayaan po natin na ibigay natin yung ating sarili. Extend natin. Walang sinumang nabubuhay para sa sarili natin. Huwag tayong selfish. Huwag tayong maging makasarili. Bagkus, extend natin ang ating tulong sa Panginoon. Dahil alam niya, bawat hirap natin, bawat luha natin, bawat pasakit natin, alam niya kung ano, lahat ng bagay na ito ay bilang niya, counted niya sa kanyang harapan. Tayo manalangin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya na aming natanggap, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami
kung kami, Panginoon Diyos, ay naging makasarili sa aming sarili, na yung aming gusto ang dapat masunod, Panginoon, hindi ang iyong kalooban. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga ginagawa po namin sa aming pagkatao, sa aming sarili, sa oras namin na nauubos, Panginoon, sa walang kabuluhan. Sa mga bagay-bagay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, kami ay nananangan lamang sa aming kakayanan. Patawarin mo po kami, Panginoong Diyos, sapagkat wala kaming magagawa kung malayo po kami sa inyo. Patawarin mo kami dahil nauubos ang lahat ng meron kami sa walang kapararakan. Panginoon, narito po kami muli. Patuloy na dumudulog sa inyo. Dalangin ko po ang patnubay mo sa mga kapatid namin na ngayon ay nagpapasalamat, humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa, Panginoon. Hayag man ito ulihim. Panginoon, alam po namin, dalangin po namin na patuloy mo silang katagpuin, samahan, gabayan. At kung mga kapatid namin ngayon na nakasubaybay sa online ngayon, Panginoon, niling na ngayon, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas, inihiling po namin na extend ang iyong kamay, Panginoon, ang iyong habag sa mga kapatid namin na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Igawad mo po, Panginoon, sa kanila yung sapat na pangangailangan nila. Panginoon Diyos, alam po namin na sa dangang amin, Panginoon, wala kaming kakayanan. Subalit, alam po namin, Lord, Ikaw ang aming malaking sandigan. Ikaw ang aming buog, ang aming hiding place, O Lord. At siyang magbibigay sa amin ng proteksyon, gabay, at kaaliwan kung kami man ay nasa panahon ng kalungkutan. Gayon din, Panginoon, sa pangangailangang material. Igawad mo ito, Panginoon Diyos, at patuloy mong katagpuin ang bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa isang linggong darating o nagdaan, Panginoon, na aming nakita ang mga pagpapala mo, ang biyaya mo sa buhay namin. Ang mga kamay mo, Panginoon, na hindi nagsasawang mag-abot ng tulong, mag-abot ng pangangailangan, Panginoon, para sa amin. At higit sa lahat, ang kagalingan na aming natatamasa ngayon. Kami ay iyong pinatawad at kami, Panginoong Diyos, ay nangangako na ang masalita mo ay aming maibabahagi sa aming kapwa. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. At sa basbas, ang biyaya ng Diyos Ama sa pamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon at sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kaaliwan, pag-asa at pag-ibig. Sumaating lahat ito mula noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.